Ang mga aksyon na hindi pinag-iisipang mabuti ay nagresulta ng ating pagsisisi sa huli. Kaya nga huwag tayong maging pabigla-bigla sa mga pagpapasya. At pag-isipan natin ito ng husto. Ikaw, kabarangay, pabigla-bigla ka ba magdesisyon? Dear Papa Dudu, dala ng sitwasyon na hindi natin inaasahan at emosyon na hindi mapigilan kaya tayo nakagagawa ng mga desisyon na pabigla-bigla. Tapos ay nagsisisi tayo sa huli. Pero ika nga tao lang, nagkakamali at nadadapa rin. Ang mahalaga ay marunong tayong tumayo, magpatuloy at magpunas ng mga luha. Yan ang eksaktong karanasan na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories, kaya napasulat ako. Ako nga pala si Clarence, 30 years old at taga Laguna. Ang ikukwento ko ay nangyari noong 20 years old pa lamang ako. College dropout ako, hindi ko lang siguro feel mag-aral, saka mahina ako sa klase kaya madalas akong nahihirapan. Kaya nga nung tumigil ako ay nagalit sa akin ang ate Terry ko. Ang kaisa-isa kong kapatid na nagpapaaral sa akin noong mga panahong yon, Papa Dudu. Hindi naman nakikiliti ako. Susibil-bil pala ang kiliti mo, ha? Now I know. Uy, ano ba? Tama na. Anong tama na? Aliw ako pag tumatawa ka eh. Kaya lalo pa kitang kikilitiin. Makahagikik ka naman dyan, Clarence. Ang saya-saya mo pa. Ate, nandiyan ka na pala. Magandang tanghali po, ate. Sino naman yung babaeng yan? Si Emily, ate, girlfriend ko. Girlfriend? Kailan pa naging kayo? Kaninang umaga lang po. Kasasagot ko lang po kay Clarence. Hindi kasi ako tinigilan nitong kapatid niyo eh. Sobrang kulit kaya pinagbigyan ko na. Ay, wow. Baby ko naman Huwag mo na sabihin kay ate. Ay, wow ulit. Sa harap ko pa talaga kayo naglandian, ano? Pasensya na po Hindi lang namin mapigilan eh. Di ba? Wala namang problema yun, pero wala kasing nababanggit si Clarence na may nililigawan pala siya. Kaya nga, gulat na gulat ako na may girlfriend pala siya, tapos dinala niya rito sa bahay ng hindi man lang pinapaalam sa akin. Ate, hindi naman magnanakaw si Emily. Girlfriend ko siya. Hindi ko sinabing magnanakaw siya, pero sana sinabi mo sa akin na may bisita ka pala, no? Baka nakakalimutan mo, bahay ko to. Hindi ko naman nakakalimutan at di ko rin naman inaangkin, kaya huwag kang magtaray ng ganyan. At bakit hindi? May karapatan naman ako. Nako, wag na po kayong mag-away. Hindi kasi maganda sa magkapatid yun. Ineng, wala akong pakialam sa opinion mo. Wala ka namang alam kung bakit ako nagkakaganito. Yang kasing Clarence na yan ang may kasalanan. Ibis na unahin ang pag-aaral, mas inuna pa talaga ang paghahanap ng karelasyon. Ate, hindi naman si Emily ang dahilan kung bakit tumigil ako sa pag-aaral Ayoko lang talaga. Feeling ko di ko kaya yung college. Ang sabihin mo, wala ka lang tiyaga. Dami-daming kaedad mo dyan ang gustong mag-aral. Pero ikaw yung may tsansa, kaso binabaliwala mo lang. Sayang naman yung binayad ko sa tuition mo ng mga nagdaang semestre. Di ka naman pala magpapatuloy sa pag-aaral. Ayan ka na naman Anong ginawa ko sa'yo? Nanunumpat ka. Dami mo sinasabi na para bang pinalalabas mo sa harap ni Emily kung gaano ka walang silbi. O bakit? Hindi ba? Siyempre, hindi. Bad trip ka naman ate. Pinapahiya mo ako sa girlfriend ko. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo? Ang tanda-tanda mo na pero wala kang kadala-dala. Kung umasta ka, dahin mo pa yung musmus na kailangan ng gabay ng magulang. Hala, grabe ka naman sa mga sinabi mo. Ang OA mo masyado. OA na kung OA pero nagsasabi lang ako ng totoo. Excuse me lang po Medyo umiinit na yata rito eh. May aircon ba kayo? Mukha ba kaming may aircon? At
Kung meron naman, tingin mo ipapagamit ko sa'yo? Ay, grabe naman siya. Buti pa Emily, alis na lang tayo dito sa bahay. Doon na lang tayo sa mall magpalamig. Nakakainis kasi dito eh. Buti pa nga. Tara na, baby ko. Papa Dudut, hindi talaga kami magkasundo ng ate ko. Para kasi siyang galit sa mundo palagi, yun bang pinaglihi sa sama ng loob na madalas kong sabihin sa kanya. Sa edad niya kasi noong 29 ay single pa rin siya. Baka factor na walang lalaki na nagkakagusto sa kanya kaya ganon siya kasungit. Sa katunayan ay ramdam ko na pinagtsatsagaan na lamang namin ang isa't isa. Lalo't nangako siya noon sa mga magulang namin bago sila namatay, naaalagaan niya ko. Fast forward, madalas kong sabihin kay Emily na gusto ko nang umalis sa poder ni Ate Terry. Ayoko na kasi yung pakiramdam na minamanduhan lalo na at hindi naman ako bata. Marunong na akong mag-isip at magdesisyon para sa sarili ko. Kaya nga kinumbinsi ako ni Emily na umalis na sa bahay ni ate. Para patunayan sa kanya na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, Papa Dudut. Alam mo ate, mabuti pa alis na ako dito sa bahay mo para hindi mo na ako mabubungangaan. Kung hindi ka nabibingi sa sarili mong boses, pues ako binging-bingi na. At saan ka naman pupunta? May matutuluyan ka ba pag alis mo rito? Bakit parang bigla ka yatang nag-aalala sa akin? Nag-iba na ba ang ihip ng hangin? Curious lang ako kasi ang lakas ng loob mo na umalis dito, wala ka namang trabaho. Baka mamaya makita na lang kitang namamalimos dyan sa kalye. Grabe ka talaga sa akin, no? Yun naman kasi ang totoo. Porke wala pa akong trabaho at asa lang sa'yo, ganyan mo na ako pagsalitaan? Anong klaseng ate ka kung ganun? At ikaw, anong klaseng kapatid ka? Imbis na magsikap ka sa buhay at tulungan niya sarili mo, mas pinili mo pang magrebelde. Hindi pagre-rebelde ang tawag kung gusto ko lang matahimik ang utak ko sa mga sermon at pagbubunganga mo. Akala mo kasi kung sino ka kung makapagsalita, di ka rin naman perpektong tao. Saka baka nakakalimutan mong ate lang kita, ha? Hindi kita magulang kaya wala kang karapatan na kontrolin ang buhay ko. Hindi ko kinokontrol ang buhay mo. Tsaka pinagsasabihan lang kita. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, mabuti pa nga na umalis ka na sa pamamahay ko at matuto ng buhay sa labas. Tingnan natin kung hindi ka mahirapan. Gusto mo talaga na mahirapan ako, no? Hindi ko gusto, pero mahirap naman talaga ang buhay ah. Hindi mo alam yun kasi nga ang alam mo lang ay magpasarap dito sa bahay natin, magbulakbol sa pag-aaral at makipaglandian dyan sa girlfriend mo. Inggit ka lang kasi ako may girlfriend. Samantalang ikaw walang nagkakagusto sa'yo. Alam mo, tingin ko, di ka na magkakaasawa kasi napakasungit mo. Para kang pinagli sa sama ng loob tapos lagi ka pang nakaangil. Pabibilang ko lang yata sa mga daliri ko nang humiti at naging masaya ka eh. Hayaan mo, pag alis mo rito, mapapadalas ng pagngiti at pagiging masaya ko. Grabe ka talaga. Buti pa si Emily may paki sa akin. Baka naaawa lang sa yung girlfriend mo na yun ah. Anong naaawa? Mahal ako ni Emily. At gusto niya na maging maayos ako kaya nga tinutulungan niya ako para matupad ko na yung matagal ko ng plano na umalis dito sa bahay mo. Ayoko na kasi talaga na makasama ka. Di umalis ka! Aalis talaga ako, hindi mo ako mapipigilan. Wow ha? Sino may sabi sa'yo na balak kitang pigilan? Gusto mo ihatid pa kita sa sakayan eh. Ang sama talaga ng ugali mo. Ginusto mo yan, pangatawanan mo. Pangangatawanan ko talaga. Simula sa araw na to, hindi mo na ako makikita. Papa Dudut, ang daming sinabi ni Auntie Terry pero lahat ng yun ay pumasok lamang sa kaliwa at lumabas din sa kanang tenga ko. Wala na akong pakialam sa kanya dahil desidido na akong magkaroon ng sariling buhay kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay Emily dahil inalalayan at tinulungan niya akong maisakatuparan ang bagay na yon. Masasabi ko na sa aming dalawa si Emily talagang mas malakas ang loob na gawin ang mga bagay-bagay. Bago ako umalis sa poder ni Ate Terry ay tinulungan na niya akong maghanap ng maupahang apartment. At nakahanap naman kami
noong pasok sa budget. Kaya masayang masaya ako. Tapos niyaya ko si Emily na lumipat doon para magkasama na kaming dalawa. Hindi na kami mapaghihiwalay ni Ate Terry, Papa Dudut. At wala na ring maninita sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tuluyan ko na ngang pinutol ang koneksyon ko kay Ate Terry. Hindi ko na siya tinatawagan o tinitext kahit minsan ay nangungumusta siya. Blina ko na rin siya sa Facebook at gusto ko na lang magsimula ng buhay na hindi siya kasama kaya nag-focus na lamang ako sa paghahanap ng trabaho. Para meron kaming pambayad sa renta ni Emily. Dahil unemployed pa ako, siya ang nag-aabono ng advance at deposit ng apartment na tinuluyan namin at nangako ako na papalitan na lamang yon. Hindi nagtagal ay nakapasok ako sa isang canteen bilang all-around dishwasher, service crew, at minsan ay cook. Saktuhan ng sweldo at hindi pa nga umabot ng minimum. Kaya naman nahirapan akong makapag-ipon ng pera. May trabaho naman si Emily bilang call center agent dahil mataas ang kinikita niya kesa sa akin. Siya ang gumagastos sa aming dalawa hanggang sa nagreklamo na siya. Tapos ay nabuntis ko pa siya kaya lalong nagkanda leche-leche ang lahat, Papa Dudut. Sensya na ate. Baka sabihin mo, kinain ko mga sinabi ko ah. Wala pa nga akong sinasabi pero mukhang gano'n na nga. Wala lang kasi talaga akong matatakbuhan kaya nandito ako ngayon. Bakit di ka tumakbo dun sa girlfriend mo? Gusto ko naman tumakbo sa kanya Palayo nga lang. Ito kasing nakalipas, madalas na kaming di magkasundo. Lagi na kaming nag-aaway. Siguro ng babae ka, no? Huy, hindi no. Loyal kaya ako, grabe ka sa akin. Nagtanong lang naman ako. Yung tanong mo parang hinuhusgahan mo na pagkatao ko Ano ba kasing rason bakit kayo kamo palagi nag-aaway? Sa pera kasi. Liit lang kasi nung naiaambag ko kaya nagreklamo na si Emily. Nauubos daw sa amin yung sweldo niya. Hindi naman daw pwedeng ganun palagi kaso anong magagawa ko kung mababa lang talaga magpasweldo yung napasukan kong trabaho? Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Yung malaking pasweldo. Sinubukan ko naman kaso bihira tumatanggap ng high school graduate Pinag-apply din ako ni Emily sa call center pero unang interview ko pa lang, ligwak na. Di kasi ako magaling mag-English kaya ayun, di rin ako nakapasok. Nag-away pa nga kami kasi gusto niya mag-apply ulit ako pero sabi ko ayoko na, napapahiya lang ako. Medyo ang hirap nga ng sitwasyon mo. Sinabi mo pa. Tapos ngayon, buntis na si Emily. Iba ka rin, no? Nakuha mo pang buntisin yung girlfriend mo? Malamang magkasama kami sa iisang bubong Alangan namang magtitigan lang kami. Siyempre, may nangyayari sa amin. Alam mo, hindi ako interesado na malaman ng bagay na yan. Pero sana naisip mo na ang hirap ng buhay tapos nakuha niyo pa talagang mag-anak. Yun na nga. Sinisisi nga ako ni Emily kasi binuntis ko raw siya. Kaya tuloy lalo kaming nahihirapan. Ilang buwan na rin kaming di nakakapagbayad ng renta. Paalisin na nga kami pag di pa kami nakapagbayad ngayong buwan Baka sa kalsada na talaga kami pulutin ito. Ate, may ipapahiram ka ba dyan sa akin? Kahit magkano lang. Sige na. Parang awa mo na ate. Wala akong pera rito. Sige na, babayaran ko naman Maawa ka na sa kapatid mo. Wala nga. Pero kung meron man, di rin kita pahihiramin ano. Grabe naman to. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin kasi napakasutil kong kapatid sa'yo? Siguro masayang-masaya ka na ngayon na nakikita ako naghihirap no? Mukha ba akong masaya? Kung masaya ako, sana tumatawa ako ngayon pero hindi naman kaya wag mo akong simulan. Ang akin lang, wala akong mapapahiram at kung mapahiram ko man kayo, sigurado na sa susunod na buwan ikakapusin ulit kayo. Aba, mahal magbuntis sa panahon ngayon, Clarence. Magastos, kaya mahihirapan kang bumuelo niyan. Buti sana kung tumitigil ang mga bayarin, buwan-buwan nandyan yan. Ang magagawa ko lang i-offer itong bahay. Ha? Anong ibig mo sabihin ate? Kung gusto niyo na dito kayo tumira,
Wala namang gumagamit ng kwarto mo, tsaka wala rin namang tao rito pag nasa trabaho ako. At least, wala na kayong iisiping renta buwan-buwan. Mas makakaipon pa kayo sa panganganak ni Emily. Salamat ate, pero Pero ayos lang ba talaga sa'yo? ayos lang. Tsaka, di naman din kita matitiis kahit ang tigas ng ulo mo eh. Kapatid kita eh. Papadudot, kinain ko talaga ang mga sinabi ko nung umalis ako sa poder ni Ate Terry nang makiusap nga ako sa kanya. Natulungan kami ni Emily. Kaya nga kahit hiyang-hiya ako sa kanya ay tinis ko ang sermon niya sa akin dahil may punto naman ang mga sinabi niya. Pagkatapos ay tinulungan naman niya kami nang alokin niya kaming bumalik na sa bahay niya upang doon na manirahan. Noong sinabi ko kay Emily ang alok ni Ate Terry ay hindi siya natuwa kesyo akala ko raw ba ay gusto ko nang makaalis sa poder ng ate ko ganito ganyan. Pero dahil nga gipit na kami noon at wala nang maibayad sa nirerentahan namin at ayaw na rin naman niyang maglabas ng pera plus buntis pa nga siya ay wala na ring nagawa si Emily kundi ang pumayag na bumalik sa poder ni ate. Kaya lang papadudot simula noon palagi na kaming nag-aaway. Emily naman, baka mapaano si baby. Paano mapapano? Nandito lang naman siya sa tiyan ko. Alam ko naman yun, pero balik mo nga sa OB ngayon. Kanina pa kita niyayaya kaso ayaw mo namang umalis. Ayoko nga. Tinatamad ako. Bakit mo naman katatamaran ang bagay na yun? Bakit ka ba kasi nakikialam? Ako naman ang buntis, hindi naman ikaw ah. Kaya mas alam ko kung ayos lang yung baby natin o hindi. Hindi ko kailangang magpa-OB. Gastos lang yan. Para ka namang ano eh. Ano? Sige, sabihin mo. Hindi na ba talaga matatahimik ang bahay na to? Simula nung dumating kayo rito eh, araw-araw na lang kayo nag-aaway. Mahiya naman kayo sa akin, no? At bakit naman ako mahihiya sa'yo? Sino ka ba? Anong sinabi mo? Uy! Emily, ano ba yung pinagsasasabi mo kay ate? Kakayamot kasi tong ate mo eh. Sabat ng sabat, hindi naman kasali sa usapan. Bastos naman pala tong babaeng to eh. Clarence, pagsabihan mo yan ha dahil papatulang ko yan kahit buntis yan. Sige, hindi rin kita aatrasan. O ano, halika, sabunutan tayo. Ano naman? No! Teka! Pwede ba? Kumalma muna kayo. Paano kakalmay napakagaganyang kinakasama mo? Bastos! Walang modo! Baka nakakalimutan nyo sinong mas matanda rito, ha? Wala kaming nakakalimutan, no? Nakakainis ka lang talaga. At ako pa talaga nakakainis? Iyong-iya naman ako sa'yo. Pasensya ka na ate ha, hindi lang alam ni Emily ang sinasabi At niya. ako pa talaga ang walang alam dito, ha? O sige, magkampihan kayo. Pagtulungan niyo ako. Parang tanga. Ikaw ang parang tanga. Emily, tumigil ka na! Saka pa, Ano ginawa ko? pareho kayo ng ate mo na nakakainis. Buti pa, matutulog na lang ako. Ayoko makita ang pagmumukha niyo. Mas ayaw kong makita yung pagmumukha mo. Uy, ate, pasensya ka na ha. Hindi naman sinasadya ni Emily yun eh. Buntis lang yun. Pabago-bago kasi yung emosyon. Sinasadya o hindi, bastos talaga yung babaeng yan. Matagal ko na yan napansin sa kanya eh. Akala ko magbabago pero wala man lang character development. Tapos ngayon akala mo kung sino samantalang nakikita na lang naman kayo dito. Alam mo Clarence, mabuti pa umalis na lang kayo rito kasi sumasakit lang ang ulo ko sa inyo eh. Saan naman kami pupunta kung aalis kami dito? Ewan ko, hindi ko na problema yon. Bahala na kayo. Total, abuso kayo. Lalo na yung kinakasama mo parang bano mag-isip. Ate naman eh, hindi mo na ba talaga mapagpapasensyahan si Emily? Kung pasensya lang, kotang-kota na ako sa inyo. Panahon na para ako naman ang intindihin nyo, no? Gusto ko lang ng tahimik at stress-free na bahay na uuwian ko pagkagaling sa trabaho. Pero hindi nangyayari yun dahil sa ingay nyo. Para kayong aso't pusa kung magbangayan. Mahiya naman kayo sa akin at sa mga kapitbahay natin. Papadudot, hiyang-hiya ako kay Ate Terry dahil siya na nga ang nagmabuting loob na patirahin kami sa bahay niya ay minasama pa ng kinakasama ko. Hindi ko alam kung dahil lamang ba yon sa buntis siya
Kaya siya moody o sadyang unti-unti ko nang nakikita ang tunay na ugali ni Emily. Kaya nga para wala ng gulo ay nag-decide na lamang kaming umalis sa bahay ni Ate Terry makalipas ang 1 buwan na paninirahan doon. Tumuloy kami ni Emily sa bahay ng nanay niya. Bale, nagrenta lamang din sila ng maliit na kwarto kung saan ay kasama nila doon ang 5 pang nakababatang kapatid ni Emily sa ina. Dahil nga sa pagdating namin ay para na kaming sardinas doon na nagsisiksikan sa masikip na lata. Ang hirap kumilos at ang gulo-gulo ng mga kapatid ni Emily. Kaya hindi rin ako makapagpahinga ng maayos. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa bahay ni na Emily, lalo na kapag nag-aaway kami. Mabait naman ang mama niya pero pakiramdam ko ay may sinasabi itong hindi maganda sa akin kapag nakatalikod ako. Pero sa kabila ng lahat ay pilit ko silang pinakisamahan ng maayos hanggang sa nanganak na nga ang kinakasama ko. Siyempre, tinulungan ulit ako ni Ate Terry para makabayad kami sa ospital. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa ate kong yon dahil maasahan talaga siya sa oras ng kagipitan. Masasabi ko na naging maayos naman ang unang 2 buwan ng pagiging magulang namin ni Emily. Hindi na kami masyadong nag-aaway noon at ang focus na lamang ay magtrabaho. Kumayod ako ng husto at sa katunayan ay madalas na nga akong mag-overtime at mag-double shift para naman malaki ang pera na maiuwi ko lalo't huminto muna sa pagtatrabaho si Emily para alagaan ang anak namin, Papa Dudut. Ito na pala yung sahod ko, Emily. Akin na. Kompleto ba to? Oo naman. Sige ha, bilangin ko. Huh? Ito na yun? Ha? Bingi ka ba o ano? Kako, ito na yung ipinagmamalaki mong sweldo? Oo, yan na yun. Ang kaunti lang naman na ito. Sigurado ka na wala kang kinupit ha? Grabe ka naman. Naniniguro lang. Nag-expect kasi ako na malaki-laking sweldo eh. Kasi halos dun ka na tumira sa pinagtatrabahuhan mo. Pero magkano lang naman yung nadagdag? Ayos ka rin, no? Imbis na magpasalamat ka sa akin, ganyan pa mga salitaan mo. Nakakawalang gana tuloy. Hoy, wala kang karapatang mawala ng gana. Dahil paano didede itong anak mo? Paano ako makakabili ng diaper niya? Sige nga. Baka nakakalimutan mong pamilyado ka na. Tapos hihiritan mo ako ng ganyan. Wala akong nakakalimutan. Pero hindi mo ba ako kayang pasalamatan man lang sa ginagawa ko para sa pamilya natin? Eh bakit kita pasasalamatan? Eh responsibilidad mo yan. Inanakan mo ako kaya kargo mo kami ng anak natin. Lalo ngayon na hindi ako nakakapagtrabaho. Ay nako, kakainis naman eh. Namimiss ko na yung sweldo ko. Buti pa nung wala tayong anak. May sariling pera ako. Pero ngayon, wala. Eh sa liit ng sinesweldo mo eh, sakto lang sa pangangailangan ng anak natin. Naiintindihan ko naman na naiinis ka. Pero hindi ba pwedeng lawakan mo naman ang pangunawa mo? Nagsisikap naman ako eh. Nagtatrabaho ko ng mabuti para sa inyo. Mahirap lang talagang buhay ngayon. Ang sabihin mo, mahina kang dumiskarte. Eh buti pa yung ibang lalaki dyan oh. Ang gaganda ng trabaho, ang lalaki ng sweldo. Buti pa yung ibang babae. Yung mga kinakasama nila, sitting pretty na lang sa bahay nila. Samantalang ako, oh, eto, losyang na. Tapos, wala pang pera. Mali naman yata na ikumpara mo ako sa ibang lalaki. Pati na rin yung sarili mo. Mali na kung mali, pero hindi ko lang talaga mapigilang mainggit eh. Tsaka, pati ba naman yun, sisitahin mo pa? Eh bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin yung sarili mong diskarte? Para naman umasenso ka, ha? Sabi ko naman sa'yo, nagsisikap ako, di ba? Eh hindi ko naman nakikita eh. Puro ka lang salita. Hindi mo lang talaga napapansin kasi inuuna mo pang mainggit sa iba. Oh, kita mo na? Pati talaga yon, sinisita mo pa. Paano hindi kita sisitahin? Eh nakakapikon ka na. At ako pa talagang nakakapikon? Ha? Palibhasa! Wala kang alam sa nararamdaman ko! Wala ka rin pakialam! Anong klaseng kinakasama ka? Anong walang alam at pakialam? Meron kaya? Hindi ako naniniwala sa'yo! Eh di huwag kang maniwala. Problema ko ba yun? Alam mo,
Pagod na ako. At gusto ko lang magpahinga kaya pakiusap. Manahimik ka na dyan. Wala kang karapatang magpahinga. Ano sinabi mo? Narinig mo ang sinabi ko. Huwag kang umastang bingi dyan. Lintik na buhay naman to! Oh! Pati itong kinakasama ko, lintik din! Papa Dudut, sobrang aborido ako kay Emily kaya hindi ko na nakontrol ang bibig ko na magsalita ng mga masasakit. Bagay na lalo lamang gumatong sa nagbabaga at mainit-init na naming away. Tapos ay kinantsawan pa kami ng mga kapatid niya at pinagpustahan kung sino sa amin ang kakampihan nila. Siyempre walang kumampi sa akin kaya lalo lamang ako nanliit at nakaramdam na pinagtutulungan nila ako. Noong hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan namin ni Emily ay pumagitna na ang nanay niya para sawayin at awatin kami. Tumigil na ako pero kung ano-ano pa rin mga sinabi ni Emily kaya napiko na ako at nagdesisyon na lamang na umalis sa bahay nila. Bago ko pa mabigwasan ang pagmumuka ng kinakasama ko. Tapos pumunta ako sa bahay ni Ate Terry. Para kung bata na nagsumbong sa kanya kaya naman galit na galit siya. Kasi inaapi na raw pala ako doon. Gusto niya sanang sumugod kina Emily para raw sa bunutan ng kinakasama ko kesyo wala siyang pakialam kung hindi pa nagtatagal simula ng mga anak ito. Pero inawat ko na lamang si ate at pinakiusapan na pabayaan na lamang niya akong magpahinga sa bahay niya. Kinabukasan, Papa Dudut, ay doon na ako umuwi kina Emily at sermon agad ang pinaalmusal niya sa akin. Emily, ano ba? Ano ba? Inaano kita, ha? Nagtatanong lang ako sa'yo. Saan ka galing, ha? Saan ka natulog? Sagutin mo ako! Kina Ate Terry nga. Kanino ko pa sinabi na galing ako sa bahay niya, di Hindi ba? ako naniniwala sa'yo! May ibang babae ka, no? Aminin mo na! Emily naman eh. Sagutin mo na lang yung tanong ko, Clarence! Wala akong ibang babae. Saka bakit ako mambababae? Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Isip-isip din. Sus! Mahal daw! Ano ba kasi problema mo? Ikaw ang problema ko! Ano pa ginawa ko? Bakit ang sungit-sungit mo sa akin? Nagtanong ka pa talaga, ha? Malamang. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan eh. Hindi pa ba halata, ha? Ang ano? Na hindi na kita mahal! Anong sabi mo? Paano naman nangyari yun? Ewan ko, hindi ko alam. Basta, nagising na lang ako isang araw na nagsisisi na ako na nagpabuntis ako sa'yo. Na ayaw na kitang makasama, ganun. Imposible naman yun. Posible yun. Maniwala ka. Siguro ikaw talaga yung may ibano. Aminin mo na. Ha? Wala ah. Bakit naman ako maghahanap ng panibagong sakit ng ulo? Sige nga. Ewan ko sa'yo. Hindi ako malanding babae, no? Pero kung sakali man na magkagusto ulit ako sa iba, iiwasan ko na yung mga kagaya mo. Aaminin ko na naging utu-utu ako nun. Kasi masyado akong nadala sa matatamis mong salita at naawa ako sa mga drama mo. Pero alam mo, na-realize ko na mas gusto ko pala ng lalaking mature mag-isip at kaya akong buhayin. Hindi kagaya mo. Ayun! Lumabas din ang totoo sa bibig mo mismo. Pero wala nga sabi akong lalaki. Tsaka bakit ako ang inaakusahan mo? Eh ikaw nga yung kung kani-kaninong bahay nakitulog kagabi. Tigas din ng bunbunan mo, no? Gusto mo tawagan pa natin si Ate Terry para itanong mo sa kanya mismo na andun ako sa bahay niya natulog kagabi? Ayoko nga. Bakit ko gagawin yun eh? Malay ko bang nagsabuatan kayong magkapatid? Siyempre pagtatakpan ka niya. Ah! Para ka talagang taki! Ikaw ang parang tanga. Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng katahimikan kahit konti lang? Manahimik ka muna kasi nakakapikon ka na eh! Ano naman kung nakakapikon ako? Ha? Oh, bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ako? Sira, hindi ako nananalit ng babae. Hindi raw. Pero sa tono mo parang papunta na dun eh. Grabe ka na sa akin, Clarence! Sobra-sobra na pasakit ang ginagawa mo sa akin! Ano, wala akong ginagawa sa'yo. Napaka-OA mo, ha? Ako pa talaga ang OA? Oo, sino pa ba? Saka bakit ka nag-iiyak dyan?
Mamaya isipin ng pamilya mo, sinaktan kita o ano, mapasama na naman ako. Masama na naman talaga ang tingin nila sa'yo. At kasalanan mo kung bakit ganon. Buti pa, alis na muna ulit ako. Malapit na akong masiraan ng ulo sa pamamahay na to eh. Pag umalis ka, hiwalay na tayo. Bahala ka sa buhay mo. Papadudot nakipaghiwalay nga sa akin si Emily at kahit masakit sa loob ko ay hinayaan ko na siya. Ang bigat din naman niya sa kalooban na kasama kasi. Tipong hindi na niya ako nirespeto at hindi niya rin na-appreciate ang mga efforts na ibinibigay ko para sa kanya. Bukod doon ay pinagbintangan niya pa akong may ibang babae samantalang siya nga yung nanlalalaki. 2 araw pagkatapos kong umalis sa bahay nila. Maging si Ate Terry ay hindi rin makapaniwala sa kinahandungan ng aming relasyon. Pero isa lang ang nasabi niya. Confirm daw na malandi ang dati kong kinakasama. Wala na naman akong pakialam kay Emily. Ang habol ko lang ay ang anak ko na nakikita ko ng 1 beses sa loob ng 1 linggo. Nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at pagpapaunlad sa aking sarili para masustentuhan ko ang aking anak at mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili niyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa at sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Clarence. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dalawang tao ang inaasahang bubuhat sa isang relasyon upang ito ay magtagumpay. Hindi pwede na isa lamang dahil posible itong bumigay. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting katuwang sa iyong kapareha? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ng Barangay Love Stories. Sobrang idol ko talaga kayo, Papa Dudut. Kaya naman wala akong pinapalagpas na episode ng programa ninyo online. Natutuwa at nakaka-relate kasi ako sa mga kwento na ibinabahagi ng mga letter senders ninyo. Ako man ay may sarili ring istorya na gustong i-share, kaya ako nagpadala ng aking sulat. Ngunit bago tayo dumako doon ay nais ko munang magpakilala sa inyo at sa mga taga-pakinig natin. Ako nga pala si Yeri, 32 years old at kasalukuyang nandito sa Taiwan bilang OFW. Alam nyo, ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magtatrabaho ako sa ibang bansa. Kontento na kasi ako noon na nasa Pilipinas lamang kasama si Terence, ang long-time boyfriend ko. Kung mag-ibang bansa man kami ay bakasyon lang sana. Lalo't plano na rin sana naming bumuo ng pamilya. Kinasal na pala si Tintin. Grabe naman, parang kailan lang. Akala namin hindi na siya makakapag-asawa pero tadhana nga naman, oh. Teka, pusuan ko nga to. Ayan, ang cute-cute naman nila. Baby love, pwede ba tayong mag-usap? Ha? Tungkol saan, baby love? Sa plano ko? Anong plano?
Hulaan ko. Bakasyon ba yan? O baka naman tungkol sa kasal natin? Ikaw Naku, sorry ah. Wala sa mga nabanggit mo, baby love eh. Ah, okay. Hula lang naman eh. Pero ano ba yung plano mo? Kasi may May ano? may bago kong business idea. Ha? Hindi ko business idea pala kasi dalawa kami rito ng best friend kong si Louie. O tapos? Gusto naming magtayo ng coffee shop kasi nakitaan namin ng potential yung business lalo na sa location na napili ni Louie eh. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap magkaroon ng sariling business, di ba? Oo naman. Simula pa lang nung nakilala kita business-minded ka na eh. Simula pagkabata, kaso inalat naman ako sa mga nauna kong business kaya ayun. Pero ayoko namang habang buhay na malugmok sa bagay na yun. Tsaka gano'n naman talaga sa negosyo eh, tsambahan ng pag-asenso. Kaya kailangan meron kang pusong determinado. Wow, ikaw talaga. Pag-usapang business tumatalinghaga ang mga salitaan mo Pero tama ka naman sa mga sinabi mo, baby love. Kaso, anong plano nyo ni Louie? First step, kumbaga, para masimulan nyo yung business nyo. Syempre, kailangan namin ng kapital. Pinagsama namin ni Louie yung savings namin pero para mas makatipid sa pagbabayad sa mga tauhan nagkasundo kami na tutukan yung business simula pagpapagawa hanggang sa pagtatauhan. Kaya nga nag-decide akong mag-resign sa trabaho para ako na yung tatao muna kasi hindi pwedeng umalis si Louie dahil di hamak na mas malaki ang kita niya sa pinapasukan niya kaysa sa akin. Nako, sigurado ka na ba talaga dyan? Oo naman. Pinag-isipan ko na to ng maraming beses. Nakakakaba pero nakaka-excite. Kasi hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magiging empleyado habang buhay. Gusto ko, ako yung amo at para mangyari yun, kailangan ko magtayo ng sarili kong negosyo. Partnership nga lang kami ni Louie rito pero at least kami pa rin ang boss. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Pero dapat, sigurado kayo na nakikita yung business nyo, ha? I mean, sayang kasi pag hindi nyo mabawi ang kapital nyo. Lalo ka na. Malaki ang mawawala sa'yo kasi walang papasok na income sa'yo pag nagsimula na kayo. Tapos plano mo pang mag-resign. Alam ko naman yun. Tsaka nakahanda ako sa anumang pwede mangyari. Okay, pero paano yung bayarin natin dito sa inuupahan natin? Paano yung iba pa nating expenses kung lahat ng pera mo palabas at walang pumapasok? Yun na nga. Makikiusap sana ako na ikaw munang sumagot ng mga bayarin natin. Terence naman! Kahit 6 na buwan lang. Target namin na matapos yung pagpapagawa ng coffee shop in 3 months. Tapos mag-opening na kami. Sigurado naman makakabawi na kami in just 2 months, no? Para naman yatang suntok sa buwan yung sinabi mo Yan naman ang hirap sa'yo eh. Wala kang bilib sa akin. Hindi naman sa ganun. Basta, pangako, magiging successful tong business na naisip namin ni Louie. Suporta mo lang at tiwala ang kailangan ko, baby love. Papadudot naging kami ni Terence noong pareho pa lamang kaming nasa college. At noon pa man ay business-minded na talaga siya. In fact, pangatlong negosyo na niya ang pinaplano niyang itayo ng best friend niyang si Louie noong mga panahong yon. Hindi kasi nagtagumpay ang dalawang business na sinimulan niya right after college graduation. At kapag nangyayari yon ay bumabalik siya sa pagiging empleyado at mag-iipon muli ng kapital. Pero hindi na kami bumabata ng mga panahong yon. At kahit na gusto ko siyang suportahan sa pangarap niya, di maalis sa akin ang pagdududa na baka katulad ng dalawang naunang negosyo niya ay mabigo ulit siya. Sa huli, si Terence pa rin ang nasunod at wala akong nagawa. Humiram siya ng pera sa bangko pang kapital dahil kinulang ang savings nila ni Louie at nag-resign siya sa trabaho niya upang matutukan ang negosyo nila. Hindi nagtagal ay nag-soft opening sila at masasabi ko na naging matagumpay naman yon. Naging maayos ang kitaan nila ng sumunod na 2 buwan. Pero pagpasok ng pangatlo hanggang pang-4 ay bigla na lamang may nangyari. Papadudot.
Pasensya ka na, baby love. Huwag mo ako ma-baby love dyan, ha? Ipaliwanag mo kung bakit nawala yung savings natin. Ikaw at ako lang naman ang may access dito, ah. Oo nga, pero hindi naman nawala eh. Anong hindi nawala? Eh, tingnan mo nga. Halos wala nang natira. Nahiya ka pa. Nag-iwan ka pa ng 10 piso. Sana sinagat mo na. Hindi nga nawala kasi, Kasi ano? hiniram ko muna. Hiniram? Oo, At saan mo naman ginamit yung pera natin, Aber? sa dun sa coffee shop namin ni Louie. Ano? Terence naman! Bakit kinailangan mong gamitin dun yung pera na pangkasal natin, ha? Sige nga! Medyo kasi, may mga kailangang i-repair sa shop. Kaso wala na kaming pera na pampa-repair dahil may hinana yung kita ng business namin eh. Sabi ni Louie wala na siya mailalabas kaya pinagawan niya ako ng paraan para makahanap ng pera. Tapos naisip mong kunin yung savings natin nang hindi nagpapaalam sa akin. Oo, pero Pero ano? Ha? Terence naman! nagawa ko lang naman yun kasi pag nagpaalam ako siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo! O, kita mo na. Kaya hindi na ako nagsabi sa'yo kasi alam ko, di mo naman maintindihan yung rason ko kahit na ipaliwanag ko pa. Sayang lang laway ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Pansin ko kasi wala ka na talagang bilib sa akin eh. Nasa tuwing may naiisip ako negosyo, akala mo laging papalpak. Bakit nagkamali ba ako? Eh kakasabi mo lang na mahina ang kita ng shop nyo, di ba? Oo. Pero gano'n naman talaga sa negosyo, di ba? May mga panahon na mahina pero meron din namang panahon na malakas. Pero mali pa rin na nagdesisyon kang mag-isa na gamitin ang savings natin dahil dyan sa negosyo mo. Hindi naman sa'yo lang yung pera na yun eh. Sa akin din yun. Tsaka pagkasal natin yun, Terence. Ang tagal nating inipon yun, tapos ngayon wala na. Ano magsalita na parang hindi na maibabalik yung pera natin? Kasi nga hiniram ko lang yun. Ibabalik ko rin yun pag nakabawi na yung shop namin. Eh paano pag hindi? Ha? Paano kung tuloy-tuloy na mahina na yung benta nyo? Paano mo babayaran yung perang kinuha mo sa account natin? Sige nga! O yan, kita mo na? Anong kita mo ng pinagsasasabi mo dyan? Ang negative mo! At halatang halata na wala ka rin bilib sa akin. Buti pa yung asawa ni Louie, sinusuportahan siya sa ginagawa niya. Pero ikaw, Parang hindi naman yata tamang ikumpara mo ako sa asawa ni Louie. Eh kung tutuusin may kaya sila. At hanggang ngayon, may trabaho si Louie. Hindi kagaya mo na nakatali na dyan sa negosyo nyo at hinahayaan akong bumuhat sa relasyon natin. Ano? Sabihin mo hindi! Lalatagan kita ng mga resibo, pati na rin ang mga pangako mong napako! Papadudod, sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa ni Terence sa savings namin for our wedding. Pero sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko pa rin siya. Kahit na galit ako, hinahanapan ko pa rin ang dahilan ng puso ko na patawarin siya sa hindi niya pagpapaalam sa akin. Nakukuhanin niya ang pera namin at gagamitin sa business nila. Para sa akin ay masakit ang ginawa niyang yon dahil nga naglihim siya at nagdesisyong mag-isa. Kaya naman pinalipas ko na lamang muna ang mga araw at nag-focus na lamang sa aking trabaho. Papadudot, ginugol ko ang aking atensyon sa pagtatrabaho nang sa ganon ay hindi ko maalala na masama ang loob ko sa aking kinakasama. At effective naman dahil unti-unti ko na lamang nakalimutan ang ginawa niya. Sa huli, wala pa rin naman akong ibang gusto kundi ang magtagumpay. Ang negosyo nila Terence. Katulad po ng matagal na niyang pangarap, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matagal bago na ibalik ni Terence ang savings namin na ginamit niya para sa business nila. Utay-utay kasi ang pagbabayad niya kasabay ng iba nilang binabayarang utang para sa kapital nila. Kaya ang ending noong nakumpleto yon ay hindi na rin yon nadagdagan pa. Tapos makalipas lamang ang 1 taon ay tuluyan ng nagsarado ang coffee shop nila. Sinubukan pa nga nila yung ipasalo pero wala na talagang pag-asa. Kaya para makabawi sa mga nalugi ay binenta na lamang nila ang mga kagamitan na pinondar nila. Tapos ay pinaghatian nila ng kaibigan niya ang perang napagbentahan nila.
Kaya lang ay mas malaki pa rin talaga ang nailabas nila kesa bumalik sa kanila. Sobrang lugi. Pero mabuti na rin at meron kesa wala, Papa Dudut. Grabe naman traffic sa Pilipinas to. Wala na ba talagang pagbabago? Aalis kang fresh papasok ng trabaho, tapos uuwi kang bruha. Kulang na lang walis tambo eh. Teka, bakit ba ang dilim dito sa bahay? Asan na ba yung switch ng ilaw para mabuksan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby love. Terence? Happy birthday. Oh, blow mo na tong kandila ng cake mo, dali. Ha? Sige na. Pero bago yun, mag-wish ka muna. Dali. Sige, teka. Ih, Ayan, nablow ko na. Happy birthday ulit. Thank you. Oh, sa tono mo, mukhang nakalimutan mong birthday mo ngayon ah. Medyo. Ang dami kasing ginagawa sa opisina eh. Tsaka ano... teka nga. Ibig sabihin, nandito ka lang talaga sa apartment? Oo. Bakit? Saan pa ba ako pupunta? Ewan ko. Sabi mo kasi sa akin sa text eh, di mo ako masusundo kasi may lakad ka. Nung tinanong ko kung saan, hindi ka naman nag-reply. Tapos malalaman kong nandito ka lang pala sa apartment natin? Oo, teka. Kalma ka lang. Eh paano ako kakalma? Eh naipit lang naman ako sa malalang traffic kasi hindi mo man lang ako sinundo. Eh nandito ka lang naman pala. Ikaw naman no. Siyempre, pag sinundo kita, hindi na kita mo susurpresa ngayong birthday mo. Nagluto ako ng masarap. Yung mga paborito mong ulam, tsaka nag-order din ako ng palabok at kakanin na gusto mo. Higa, dali. Andun na sa mesa lahat oh. Upo ka na lang at kakain. Tara, punta na tayo dun. Sige na. Huwag mo na ako simangutan ng ganyan. Tsaka, di ka ba masaya na pinaghanda kita ngayong birthday mo? Mukha ba akong masaya? Grabe ka naman. Pasensya na. Pagod lang talaga ako. Sumakit na kasi yung ulo ko dun pa lang sa traffic eh. Ay, teka nga muna. Saan ka kumuha ng pinambili mo ng mga pagkain na yan? Pati ng cake na yan. Ha? Ay, sa akin. Sa'yo. So, ibig sabihin may pera ka? Oo. Nag-loan ako sa online lending app. Terence naman! Dapat hindi mo na ginawa yun! Gusto ko lang naman kasi maging espesyal yung araw na to, lalo na't birthday mo. Gets ko naman. Pero sana naging practical ka na lang. Buti nakapag-loan ka pa sa dami ng utang mo na hindi mo na nababayaran. Oo, pero nakailang subok din ako. Oh, paano mo ngayon babayaran yung niloan mo? Wala ka namang trabaho. Wala kang source of income tapos nagdagdag ka pa talaga ng utang. Naghahanap naman ako ng mapapasukan eh. Pero hanggang ngayon wala ka pa rin napapasukan. Kasi masyado kang mapili tsaka mareklamo. Yung hindi mo pa nga nasusubukan pero umaayaw ka na agad. Para kasing di na ako sanay na may amo. Kasi gusto mo ikaw yung amo, ganon. Oo, Kaya lang paano mangyayari yan kung palpak naman yung negosyo nyo at ang laki ng nalugi sa inyo? pwede ba wag mo nang ipaalala yung nangyari? Masakit pa rin naman para sa amin yun. Oo nga, nandun na ako. Pero hanggang kailan ka masasaktan at magmumukmuk dyan? Kailan mo ako planong tulungan sa mga bayarin natin dito sa bahay? Napapagod na rin ako at nasasagad. Pwede ba? Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan kasi dapat nagse-celebrate tayo ngayon kasi birthday mo. Bukod doon, may isa pa sana akong sorpresa sa'yo. Ano na naman yan? Teka lang ha. Kukunin ko lang sa bulsa ko. Ito, nakuha ko na. Ano yan? Teka, bakit ka lumuluhod? Di ba halata? Kasi gusto na kitang alukin na magpakasal sa akin. Alam ko na matagal mo nang gustong bumuo ng sarili nating pamilya. Sorry kasi ngayon ko lang naisip na hindi na nga tayo bumabata. Pero di pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayo magsimula kaya sana pumayag ka nang makasal tayo. Will you marry me, Yeri? Seryoso ba talaga yan? Oo naman. Ayan oh, sing-sing na nga ako. Na binili mo sa perang inutang mo. Yeri naman, wala namang masama sa utang. Wala kang masama kung binabayaran mo na at hindi mo na dinadagdagan. Pero hindi. Imbis na makaahon ka sa utang, lalo kang malulubog sa ginagawa mo. Tsaka ngayon ka pa talaga nag-alok ng kasal.
Kung kailan parang... Oh, anong ibig mo sabihin? I'm sorry. Pero tinatanggihan ko tong alok mong kasal. Sorry talaga. Yeri, hindi mo na ba ako mahal? Mahal. Mahal kita. Pero gusto kong ayusin mo muna yung sarili mo. Maghanap ka ng trabaho. Bayaran mo yung mga utang mo. At tulungan mo ako sa mga bayarin natin sa bahay. Pag nagawa mo yun, baka magbago ang isip ko at pumayag na akong magpakasal sa'yo. Papa Dudut, hindi naman siguro ako masamang girlfriend kung tumanggi ako sa kasal na alok ni Terence sa akin. Mahal ko naman siya at pangarap ko na may kasal sa kanya. Pero sa nakikita ko ay hindi pa talaga handa si Terence na mag-level up sa aming relasyon. Kumbaga gusto lamang niya kaming maikasal para mapasahan niya ako ng responsibilidad sa mga bayarin niya. Since mag-asawa na nga kami noon. At ayoko noon dahil hindi nga ako pala utang tapos bigla ako magkakaroon ng mga utang. Kaya nga kahit sumama ang loob ni Terence ay hindi ko siya pinansin. Sinabihan ko na lamang siya na kung gusto niyang matuloy ang kasal namin, ay dapat siyang magsikap at patunayan niya yon sa akin. At magagawa lang niya ang mga bagay na yon kapag naghanap siya ng trabaho. At tigilan na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano na mga klase ng negosyo. Pero imbis na gawin ang bagay na yon, ay mas naging bulakbol pa si Terence. And I had enough, Papa Dudut. Naku, paano ba to? May kailangan palang bayaran sa school ni Bunso tapos nanghingi rin ng pambili ng gamot si nanay. Sigurado, kukulangin na yung sweldo ko lalo't bayaran din sa renta ngayong buwan. Nandiyan ka pala sa kusina, baby love. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Ang liit-liit lang nitong apartment natin, Terence. Madali lang tayong magkakakitaan. Grabe ka naman. Bakit ba ang init agad ng ulo mo? Stress lang ako. Bakit mo ba ako hinahanap? May kailangan ka ba sa akin? Oo, meron. Ano? Sabihin mo na, may ginagawa ko rito. Ano kasi, nagyaya yung tropa namin ni Louie na mag-staycation. Kami-kami lang mga boys. Sa Tagaytay, kaso sabi ko, di ako makakasama dahil wala akong pera pang gastos. Pero mapilit talaga sila eh. Sabi ni Louie, mangutang na lang daw ako sa'yo, kaso Ano? babayaran ko naman, baby love. Paano mo babayaran? Wala kang trabaho. Tsaka sandamukal na ahente at kolektor na yung naniningil sa'yo mula sa mga inutangan mo. Pero hindi mo man lang pinapansin. Pati sa akin tumatawag sila at nagbabanta na ipapabarangay ka. Pero parang hindi ka naman naaalarma. Tapos ngayon, nakuha mo pa talagang sumama sa staycation na yan? At sa akin ka pa talaga uutang ng pera, ha? Alam mo naman kasing hirap akong makaloan sa mga online lending app, di ba? Tsaka mabuti na yung sa'yo ko manghiram dahil girlfriend naman kita. Kaysa sa ibang tao, di ba? Oo, girlfriend mo ako. Pero anong mabuti doon? Ewan ko ba sa'yo, Terence? Para kang bata eh. Hindi mo na naisip na short din ako sa budget ngayon dahil sunod-sunod ang gastusin sa bahay namin. Tsaka rito sa atin. Tapos nakuha mo pa talaga akong utangan, ha? Tsaka wow, ha? Wow talaga. Kasi nakakainggit ka naman. Dahil naisip mo pang magbakasyon, samantalang hirap na akong mag-budget dito. Yun lang naman yun, baby love. Tsaka di ko naman siguro kasalanan kung subsub ka sa trabaho kaya di ka na nakakapagbakasyon. Baka nakakalimutan mo, last time, niyaya kitang magbagyo pero tumanggi ka. Oo, tumanggi ako kasi ako lang naman ang gagastos. Baka imbis na ma-relax ako lalo lang akong ma-stress. Alam mo, Terence, ayoko na. Oh, ano ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko nang ma-stress ng bonggang-bongga dahil sa pera. Naturingan na kasama kita sa buhay pero parang mag-isa pa rin ako dahil pabuhat ka eh. Pagod na akong buhatin tong relasyon natin ng mag-isa. Kaya nga naisip ko na makipaghiwalay na lang sa'yo. Total, hindi naman ako mahalaga sa'yo eh. Teka, anong pinagsasabi mo? Siyempre mahalaga ka sa akin, baby love. Kung mahalaga ako sa'yo, maghahanap ka ng trabaho. Tutulungan mo ako sa mga gastusin natin sa bahay. Pero hindi eh. Hindi mo nga yata naisip yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapasukan. At mukhang masaya at kontento ka lang na nandito ka sa bahay natin. Pera na lang ba talaga at ang maiaampag ko ang batayan ng silbi ko sa relasyon natin? Masipag naman ako rito sa bahay ah. Naglilinis ako, nagluluto, pinaglalaba kita, inaasikaso ko Pero lahat. hindi pa rin yun sapat para magtiis ako sa'yo.
Kasi sa nakikita ko, wala ka talagang plano para sa atin. Gusto mong magkapamilya tayo. Pero ayaw mo maghanap ng trabaho. Ayaw mo akong tulungan financially. Eh paano na lang pag nagkaanak na tayo? Huwag mo sabihin sa akin na ako pa rin ang kailangang magbanat ng buto kahit nakabuanan ko na. At ako pa rin ang mag-iipon ng pera para sa panganganak ko. Aba, kawawa naman ako nun. Yeri naman, pwede naman natin pag-usapan to eh. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na, inubos mo na ako, Terence. Pagod na akong umasa na may isip mo pa akong tulungan sa pagtataguyod ng relasyon natin. Dahil sa kung ganito palang nawala ka ng maiaambag financially. Ibig sabihin, hindi ka pa handang magkaroon ng pamilya. Papa Dudut, isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang pakikipaghiwalay sa taong mahal na mahal ko pa. Bukod doon ay ang tagal na rin namin ni Terence, live-in na nga kami at kasal na lamang ang kulang. Nakakapanghinayang pero na-realize ko na hindi sapat na mahal mo lamang ang isang tao dahil hindi kayo mapapakain ng pagmamahal na yon, lalo na kapag may mga anak na kayo. Sa kabinigyan ko naman ng pagkakataon si Terence na ayusin ang sarili niya pero hindi niya ginawa. Kaya napuno na lamang ako hanggang sa maisipan kong makipaghiwalay na lamang. Yon ang magiging solusyon para makawala ako sa responsibilidad ko sa kanya. At kahit ako ang nang-iwan sa aming dalawa, masakit pa rin sa akin ang nangyari. Kaya upang tuluyang makausad ay nakapag-isip-isip kong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa at magpakalayo-layo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, yun ang rason kung bakit po ako nasa Taiwan ngayon. Tandang-tanda ko pa na magkahalong takot at excitement ang naramdaman ko noong unang beses kong tumapak dito. Takot dahil bago sa akin ang lahat at excitement sa buhay na naghihintay sa akin. Nagsikap po ako para makaipon ng pera at para na rin matulungan ang mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Trabaho ang naging sentro ng pang-araw-araw kong buhay. Wala na po akong pakialam noon sa love life dahil ayos na sa aking tumandang dalaga basta wag lang ako mapunta sa maling tao. Pero God is good all the time. Dahil makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko ang aking Taiwanese boyfriend na sinama ko nga sa Pilipinas nitong 2025 nung umuwi kami para magbakasyon. Siyempre kasama na rin doon ang plano kong pagpapakilala sa kanya sa pamilya ko. Kaso hindi ko inaasahan ang pag-eksena ni Terence noong nalaman niyang nakauwi na ako. Gulat na gulat ako noong sumugod siya sa bahay ng nanay ko at nanggulo kesyo gusto raw niya akong makausap. Kaya pinagbigyan ko na rin siya. Papa Dudut. Terence, ano bang ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Yeri, kung biglaan na lang akong pumunta rito sa inyo ah. Nung nabalitaan ko kasi na nakauwi ka na, na-excite akong makita ka eh. Nakita mo na ako. Ano pang kailangan mo? Yeri, huwag ka naman ganyan sa akin. Ano mo kung ganito? Yun bang parang ang lamig-lamig ng pakikitungo mo? Hindi mo ba ako na-miss? Halos 2 taon din yata tayong hindi nagkita, di ba? Pasensya ka na, pero hindi kita na-miss eh. Ganun na lang ba talaga kadali sa'yo nakalimutan yung pinagsamahan natin? Ano bang pinagsamahan yun? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Yeri. Sorry pero wala naman akong rason para alalahanin pa yung pinagsamahan natin. Lalo na't ang naaalala ko lang yung rason kung bakit tayo naghiwalay. Teka nga, wag mong sabihin na hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi pa nga. Terence naman, almost 2 years na rin ang lumipas. Sasabi mo na lang din yan kasi may nakilala ka ng bagong mamahalin. Samantalang ako, eto wala. Wala pa at hindi ako naghanap ng iba kasi nga mahal pa rin kita. Hindi naman yata kasalanan ng boyfriend ko ngayon na dumating siya sa buhay ko. At wag mo rin sa akin isisi na wala ka pa rin nakikilalang ibang babae. Di ka ba nakikinig? Mahal pa nga kita at kahit kailan hindi ako makaka-move on sa relasyon natin. Kaya nga, nung nalaman kong uuwi ka rito sa Pilipinas para magbakasyon,
Di na ako mapakali. Inabangan ko talaga yung pagdating mo para personal kang kausapin. Eh ano pa bang pag-uusapan natin? Sa nakikita ko kasi, wala na tayong dapat pag-usapan. Meron pa. Meron pa kasi gusto kong makipagbalikan sa'yo. Gusto kong ligawan ka ulit. Gusto kong maging tayo ulit. Anong sinabi mo? Hindi ko kayang mabuhay sa mundo nang wala ka sa piling ko, Yeri. Mahal na mahal kita eh. Sobrang sakit na nakipaghiwalay ka sa akin noon. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap. Pag naalala ko yung rason kung bakit mo ko iniwan, nagagalit ako sa sarili ko. Kaya nga para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo, sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Pero dahil sa kalungkutan at matinding selos nung nalaman kong may iba ka na, lalo lang ako nalugmok. At anong gusto mong mangyari? Samahan kita sa pagkalugmok mo? Ayos ka rin no? Idadamay mo pa ako. Tsaka para sa kaalaman mo, ginawa ko na yan noon. Sinamahan na kita sa pagkalugmok mo, hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa nga. Binuhat pa nga kita, di ba? Inalalayan, sinuportahan, at nagtiis ako sa relasyon natin. Kahit na ako yung babae. Pero anong ginawa mo? Ha? Wala. Naging kampante ka na nandyan lang ako sa tabi mo. Kasi mahal kita. Kaya nga iniwan na kita nun eh. Kahit masakit din sa akin. Kasi alam ko, wala akong magiging kinabukasan sa'yo. Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin yung nangyari sa'yo, ha? Mas lalo mo nang pinatunayan na wala talaga akong mapapala sa'yo sakaling ikaw ang nakatuluyan ko. Dahil hindi ka pa nagbabago. Alam mo, Terence, mabuti pa umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Dahil sinisira mo lang yung bakasyon namin. Please lang, nakikiusap ako sa'yo. Papa Dudut, hindi ko akalain na magagawa ni Terence ang bagay na yon. Akala ko kasi makalipas ang 2 taon ay nakausad na rin siya. Pero nagkamali ako dahil parang mas lumala pa yata ang sitwasyon niya mula nung iwanan ko siya. And at the same time ay nakaramdam din po ako ng matinding awa para sa dati kong karelasyon. Awa dahil lalo niyang inilugmok ang kanyang sarili kesa tulungan yon. Kaya nga hindi na rin namin tinuloy ang pagpapabarangay sa kanya noong araw na sumugod siya sa bahay para manggulo. Pero makaraan lamang ang ilang araw. Nagulat na lamang ako matapos makarating sa akin ang balita na nagtrending ako sa Facebook, lalo na sa mga kakilala at kaibigan namin, nang mag-post si Terence ng maling kwento at pinalabas doon kung paano ko siya iniwan para ipagpalit sa iba. Grabe, Papa Dudo. Sirang-sira ang imahe at mental health ko noon. Bukod doon ay panay din siya ng tawag at text sa akin. Gusto raw niya akong makausap, ganito, ganyan. Kaya pumayag na ako't pinapunta ko siya sa bahay para magharap na kami sa huling pagkakataon. Hayop ka, Terence! Ano ba bang gusto mo? Sa pagkakatanda ko, wala naman akong kasalanan sa'yo Bakit mo ba ako ginawa ng maling kwento? Pasensya ka na, Yeri. Pero desperado na kasi ako eh. Hindi mo ko pinapansin. Hindi mo nire-replyan yung mga chat tsaka yung text ko. At yung mga tawag ko ayaw mo ring sagutin. Para ano pa? Wala na rin naman tayong dapat pag-usapan pa. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami, tulad ng... tungkol sa ating dalawa. Tungkol sa relasyon natin. Matagal na tayong tapos, Terence. Ilang taon na rin, di ba? Pero mahal pa nga kita. At hindi ako makakapayag na ikaw lang ang masaya sa ating dalawa. Tapos ako ito, lugmok, malungkot, nag-iisa. Ayoko, Yeri. Ayoko maging mag-isa kaya nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Please. Please, balikan mo na ako. Parang hawa mo na. Binabalaan kita. Pag hinawakan mo ako, may kalalagyan ka. Hindi naman kita sasaktan kaya huwag ka matakot. Hindi naman ako ganun eh. May natatandaan ka ba na pinagbuhatan kita ng kamay? Wala naman, di ba? Kasi nga mabait ako. Oo, mabait ako. Kaya dapat balikan mo na ako, Yeri. Hindi na kita babalikan dahil hindi na kita mahal. At bakit hindi, ha? Dahil ba dun sa bago mo? Bakit? Di naman siya kagwapuhan, ha? Mukha rin naman siyang lampat, patpatin. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Siguro mayaman siya, no? O baka naman mas magaling sa kama kaysa sa akin. Kapal naman ang mukha mo na bastusin ang boyfriend ko! Kung na lang ulit kasi ang mahalin mo, Yeri. Nangangako naman ako sa'yo na
Magbabago na ako eh. Sana noon mo pa naisip yan, Terence. Hindi yung kung kailan huli na ang lahat. Ang kapal naman ng mukha mo sabihin sa akin ang bagay na yan. Eh kasalanan mo naman kung bakit ako lugmok ngayon. Nakakabilib din talagang kakapalan ng pagbumukha mo. Umiiyak-iyak pa naman ako noon at question ko ang sarili ko nung iniwan kita. Yun pala, yun ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Umalis ka na, Terence. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pumapayag na makipagbalikan sa akin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana naman maging masaya ka na rin sa buhay mo. Unahin mong ayusin ang sarili mo dahil may potensyal ka naman eh. Ayoko mabuhay na wala ka, Yeri. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya sana bumalik ka na sa akin, Yeri. Huwag mo sabi akong lalapitan eh! Huwag kita sasaktan eh. Aalagaan kita. Mamahalin kita, Yeri. Lalo mo lang sinisira ang buhay mo sa ginagawa mong yan, Terence! Please, makipagbalikan ka na sa akin. Tayo na lang ulit. Iwan mo na yung bago mo. Ako na lang ulit ang mahalin mo, Yeri. Pakiusap. Please, Yeri, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Yeri! Papa Dudut, bago pa ako tuluyang mahawakan at malapitan ni Terence ay umeksena na ang boyfriend ko at mga magulang ko para ipagtanggol ako. Nagkagulo pa nga ng bahagya matapos suntukin ng tatay ko si Terence. Inawat na lamang siya ni nanay bago niya mapuruhan ang dati kong kinakasama. Takot na takot ako dahil para na itong nasisiraan ng ulo. Kaya agad kaming nagpatawag ng pulis. Mabilis nilang dinampos si Terence at dinala sa presinto. Doon ay muli kaming nagkaharap at sinampahan ko siya ng kaso. Naging sobrang hassle ang sana'y masayang bakasyon namin sa Pilipinas ng boyfriend ko. And to make the story short ay naglabas ng restraining order ang hukuman para hindi na makalapit sa amin si Terence. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Ngayon ay nandito na naman ako sa Taiwan pero aminado po ako na may mga gabi pa rin na bumabalik ang trauma ko dahil sa mga nangyari. Kasama na po doon ang pagsisisi na sana ay hindi na lamang ako umayag na makipag-usap muli sa dati kong kinakasama. Pero buti na lang, nandito ang boyfriend at ang pamilya ko para maging sandigan ko at maging matibay ang aking support system. Sa ngayon, Papa Dudut, mas nakafocus na lamang po ako sa aking trabaho at sariling buhay. At umaasa na unti-unti ay mawala na sa aking isipan ang nakakatakot na pangyayaring yon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Yeri. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section